Papunta dapat ng Singapore to eh. Oo. Ay, hindi napayagan. Hindi Ano ba nangyari? Binasag na po ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang katahimikan sa gitna ng pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Banat ni Romualdez, hindi niya hahayaang gawin siyang scapegoat ng mga politikong tunay na sangkot sa katiwalian. Buwelta pa niya, paano raw siya magiging kasabwat ng flood control scandal? Walang kahit anumang ghost at substandard flood control projects sa distrito niya. Hindi rin daw siya kasama sa anumang meeting kaugnay sa national budget. Ang itinuro niyang instrumental daw sa mga desisyon sa budget sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Committee on Appropriations Chairman Zaldico. Nanawagan din si Romualdez sa Office of the Ombudsman na sundan ang due process. Samantala, nauna nang humiling sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Hiniling na rin ni Ombudsman Boying Rimulya sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang assets ni Romualdez. Kaya pala sabi ni Jovi, nahirapan din ito. Medyo nahirapan. Pakinggan natin yung palitan ng mga pahayag from kasi bigla nagpa-press con bigla kami nagbuton kanina doon sa may press con bigla si Ombudsman Remulla. Tapos syempre nagulat tayo na merong tape message at mensahe nga itong si Romualdez o si former speaker. Pakinggan natin yung back-to-back soundbites po nila. Magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang sabi sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero. Hindi niya na po nasabi, pero sabihin ko na po, yung mga kanyang minention na name ay si Zaldico at saka si, dating Senate President, Chis Escudero. Naputol lang Naputol lang po. Pero, kanina rin, na-observe lang nung mga editors natin na binabasa namin yung statement, yung transcript ng statement, na sinasabi rin niya na siyempre, kung hindi alam ng ibang departamento, paano ma-approve ang budget? So, kasama ang officer na, yung gumawa, yung DB, yung DBM, Office of the President. Office of the President. So, lahat yan Ekustibo. parang feeling ko nagpapadala siya ng feeler sa teka muna. Pero anyway, susuriin natin sa mga susunod na pagkakataon.